Amen. Praise the Lord. So, pupunta na ulit tayo sa ating morning revival preview at week 3 na. Ang bilis. So, ang ating schedule ngayon mga kapatid ay week 3, day 1. At ano ba ang pamagat ng ating MR for this week? So, basahin ko. The prayer that is critical to the kingdom life. Amen. So, ang topic natin ngayon ay prayer. Prayer na mahalaga sa loob ng kaharian. So, mapapansin niyo pag binabanggit natin ang prayer, hindi naman ang prayer ay isang basta prayer lang. Kundi meron din siyang kalidad. Ang prayer ay meron ding special, meron ding ordinary, at meron ding makalupa, makalangit, no? Divino. So, iba-iba yan. Kaya mula dito sa MR na ito, matuto tayo. Matuto tayo ng tamang panalangin. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga ilang versikulo natin. John 10:30, I and the Father are one. Ito ang linaw. Kung saan dineclare ng Panginoong Hesus na siya at ang Ama ay iisa. Iisa. Pwede natin i-define ano bang ibig sabihin ng isa. I and the Father are one. Pwede mo sabihin na siya yung Ama. Kaya naging isa sila. At pwede rin naman natin sabihin na sila ay nagkakaisa sa gawain. Yes. So, itong salitang isa na ito, naging controversial din to eh. Ito ay nagsanhi din ng tinatawag na pagtatalo sa mga taong magagaling. 8:29, He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. So, sino ang nagpadala? Ang Ama. Sino ang pinadala? Ang Anak. Ama, Anak, parang dalawa. Pero ang linaw na sinabi niya, yung nagsugo sa Kanya, nasa Kanya din. Tugmang-tugma doon sa unang verse na sila ay isa. Amen. 14:30, I will no longer speak much with you, for the ruler of the world is coming, and in me, he has nothing. Sino naman itong ruler of the world? Siyempre, yan ay si Satanas. Si Satanas. At sa Panginoon, sabi niya, itong ruler of the world, to me, sabi niya ganun, he has nothing. No, parang wala naman siyang kaugnayan sa Panginoon. Wala naman siyang magagawa. Wala rin siyang, wala siyang kakayahan na supili ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mas malakas o mas greater kaysa sa Kanya. Magbasa na tayo ng mga paliwanag dito. The Lord lived as a man of prayer. He did not live as a common man praying common prayers to God. As a pious man, a so-called godly man, praying to God in a religious way, or a God-seeking man praying to God for the divine attainments and obtainments. Sinasabi natin, ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay isang man of prayer. Tama yan. Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang sitwasyon bilang tao, siya ay naging mapanalanginin, nananalangin, men of prayer. At sa loob ng Biblia, marami mga incident na makikita natin ang Panginoong Hesus na nananalangin. So, kaya sinasabi natin, He is a man of prayer. Pero, hindi ito isang ordinaryong tao na nananalangin katulad ng mga ordinaryong tao din ngayon. At hindi rin siya isang tao na nananalangin na katulad ng isang pious na tao, pious, maka-Diyos.
O, pag sinabi mo maka-Diyos, okay na yan. Pero hindi din ganyan. Maka-Diyos na tao. Pious man, godly man, maka-Diyos na tao. Praying to God in a religious way. Ngayon, libu-libong tao ang nananalangin sa isang makarelihyosong paraan. So, hindi din ganyan ang Panginoon. Or a God-seeking man praying to God for the divine attainments and obtainments. Ordinaryong tao na naghahanap sa Diyos, na nananalangin sa Diyos para sa mga obtainments and para sa attainments and obtainments. Para may mata mo. Parang ganun. Parang sa panalangin, makapagtamo ako. Makilala. Magkaroon ng titulo tungkol sa prayer. So, walang ganyan sa Panginoon. Pero ganito lang siya. Sabi dito, instead, he was a man in the flesh praying to the mysterious God in a divine, mystical realm. Napakasimple. Okay? Hinalintulad sa isang tao. Tao naman talaga siya eh. Tao ng laman. Pero pag sinabi natin laman, hindi katulad yung kanyang laman ng mga makasalanan. Ang kanyang laman ay hindi makasalanan at walang kalikasan ng kasalanan. Ang meron lang ang Panginoon nung siya ay naging laman ay ang anyo ng laman. Pero hindi yan yung laman na merong kalikasan ng kasalanan. At sa Biblia kasi ito ay nilalarawan noong tansong ahas. Ang tao kasi ay laman na may kaugnayan sa masamang isa na sinasagisag ng ahas. Ibig sabihin, ang laman natin may kamandag yan. Nagkakasala yan. At yan ay may kaugnayan sa kalikasan ni Satanas. Pero ang Panginoon, ang kanyang pagiging laman ay anyo lang. Itsurang laman lang. Pero walang kalikasan ng kasalanan na sinasagisag ng tansong ahas. Kasi pag dinagdag mo yung ahas, eto dinagdag ko lang naman, pag dinagdag mo yung ahas, anyong ahas, pero hindi naman totoong ahas. Walang kalikasan ng ahas, walang kamandag ng ahas. So ganyan ang pagiging laman ng Panginoon. Kaya sinasabi, siya ay katulad ng isang ordinaryong tao na merong itsurang laman na nananalangin. Okay, nananalangin sa mahiwagang Diyos. Nananalangin siya sa isang Diyos na mahiwaga. Sa paraan ng dibino at mistikong kasaklawan. So, ganyan ang Panginoon. Napaka-special ng kanyang pagiging prayer, man of prayer. Hindi yun yung katulad ng makarelihiyoso o pious or naghahanap ng ng posisyon, gusto maging isang great man of prayer. So, hindi ganun ang Panginoon. Kundi siya isang laman na nananalangin sa dibinong Diyos at mahiwagang Diyos, sa isang dibino at mahiwagang kasaklawan. So, yun yung sinasabi sa atin. Okay, so tingnan natin paano pa natin maintindihan ito. Amen. The gospel tells us that he often went to the mountain or withdraw to a private place to pray. So yun yung madalas na pagsasagawa ng Panginoon nung nandito pa siya sa lupa. Pupunta siya sa bundok, mananalangin siya doon ng isang pribadong panalangin sa Diyos. Madalas, imbis na humalo siya sa mga crowd, mga pulutong, iiwas siya para manalangin ng isang pribadong panalangin. So, napakahiwaga rin ng Panginoon. Ano ba yung pinapanalangin niya? Hindi natin alam. Wala rin record sa Biblia ang kanyang mga pinapanalangin. Pero nakikita siya sa ganyang pagsasagawa. Aakyat ng bundok, mananalangin. Mananalangin sa Diyos, sa isang mahiwagang Diyos. At ang kanyang panalangin ay isang dibino at mistikong panalangin. Amen. So today's reading na ako. In describing
the first God-man as a man of prayer, I have avoided using the word spiritual. Instead, I have used the word divine and mystical. Divine is on God's side. Mystical is on man's side. On the one hand, Jesus was a man in the flesh, yet he prayed to the mysterious God in the divine and mystical way and realm. Amen. So inulit yung binabanggit dito na ang paraan ng panalangin ng Panginoon, sinasabi sa atin, ay hindi naman ginagamit yung spiritual, napaka-spiritual, napaka-holy, kundi ang kanyang panalangin ay divine and mystical. Kasi ang Panginoon ay binubuo ng dalawang kalikasan. Divine, siya ang Diyos. Mystical, siya ay tao. Kaya sa panig ng kanyang pagiging Diyos, divine ang kanyang panalangin. At sa panig ng pagiging tao, mystiko. Pag sinabi natin mystical, ito ay napaka mahiwaga rin. Mahiwaga yan. Mystiko. Amen. Amen. Okay, so he was a man of prayer, a man who is one with God. We may be a Christ seeker, desperately praying to gain Christ, yet we may not be one with God. So ito yung mataas na attainment ng Panginoon na pwede ko sabihin, hindi natin naabot. Yan ay ang kanyang pagiging kaisa ng Diyos. Hindi sila naghihiwalay. Siya ay isang taon ng laman na kaisa ng Diyos. Kaya wala tayong ganyang katangian na mabuhay palagi na kaisa ang Diyos. Maski sabihin natin, in the spirit tayo. Pero iba pa din yung kondisyon ng Panginoon na siya ay kaisa ng Diyos. Kasi Diyos naman siya eh. Kaya kaisa siya ng Diyos. Kaya hindi natin maabot yung ganyang posisyon. Okay, so yun yung una. Ang kanyang buhay panalangin ay kakaiba dahil siya ay kaisa ng Diyos. ang taas ng level niya. Amen. Ano pa? Okay. He was also a man living in the presence of God without ceasing. Kaya mo ba yan? Siya ay nabubuhay sa presensya ng Diyos nang walang humpay. So, ganun yung kanyang ibig sabihin, kung ang isang buong araw ay 24 hours, walang patid na siya ay nabubuhay sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Tayo, hindi natin makakaya yan, maski na sinong tao. Mabuhay ka sa presensya ng Diyos, baka ilang minuto lang minsan, wala na, nakalabas ka na. Pero walang humpay ang kanyang pagiging nasa presensya ng Diyos. So una, kaisa niya ang Diyos. Wala ring hiwalayan yan. Siya ay kaisa ng Diyos at nasa presensya ng Diyos. So para may pagkakaiba pa din yan eh. Kaisa ng Diyos at nasa presensya ng Diyos. Amen. Ano ba tayo? Pwede natin sabihin, doctrinally, tayo ay kaisa ng Diyos sa ating espiritu. Kasi mingled spirit. Pero, sa practical na aspekto, hindi tayo nagiging kaisa ng Diyos palagi. Humihiwalay tayo sa Diyos. Ang Panginoon, hindi humihiwalay. Siya ay kaisa ng Diyos at walang humpay na nananatili sa presensya ng Diyos. So, hindi natin pwedeng ikumpara yung sarili natin sa Panginoon sa mga ganitong aspekto. Amen. Ano pa? He said that he was never alone, but the Father was with him. Every moment he saw his Father's face. Amen. So, walang pagkakataon na nag-iisa siya. Yung nag-iisa siya, hindi nangyayari yung ganon. No, ano pa? Okay. Yung Ama laging nasa kanya. Hindi nangyayari na siya ay hiwalay sa Ama. So, walang moment na ganyan. No? Dahil dito,
palagi niya nakikita ang muka ng Ama. Walang gap yan. Yun ang sinasabi natin. Ang kanyang pagiging kaisa ng Diyos, walang gap. Ang pagiging nasa presensya niya ng Diyos, sa Diyos ay walang gap. Ni isang minuto, hindi nangyayaring nahihiwalay siya. So, ganun. At siya ay kasama ng Diyos. Nakikita niya ang Diyos ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. At itong lahat ng pinag-uusapan na ito, related kung anong klaseng men of prayer ang Panginoon. So, yun yung kanyang katangian na wala ang ordinaryong tao, maging tayo. Amen. We may seek God, we may seek Christ, yet not live in the presence of God so closely and continuously without seeking. Okay. Tama naman yun. Pwedeng naghahanap ka sa Panginoon, naghahanap ka. Pero wala ka nung sitwasyon na kung saan ikaw ay nasa presensya ng Diyos ng tuloy-tuloy. No, kaya naghahanap ka ba sa Panginoon? Oo naman. May mga time na hinahanap naman natin ang Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Jesus. Pero hindi ka naman nasa presensya ng Diyos na tuloy-tuloy. Kaya lamang ang Panginoon pagdating sa mga ganyang bagay. No, pwedeng parehas tayo ng Panginoon na nagsisik sa presensya ng Diyos. Pero siya hindi nawawala sa presensya ng Diyos, tuloy-tuloy. Tayo nawawala. Uma-absent tayo. Amen. Okay. Amen. Also, he trusted in God and not in himself under any kind of suffering and persecution. Amen. So, hindi rin siya humihiwalay sa pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng lahat ng mga sitwasyon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Umaasa lang siya sa Diyos. Okay, so tayo ba? Hindi natin kayang gawin yan. May mga moment na tayo ay umaasa sa Diyos, pero hindi lahat. At mas maraming pagkakataon, umaasa tayo sa maraming mga bagay na hindi ang Diyos mismo. Kaya nga, palagay natin, nagpapakasipag ka. Ano inaasahan mo? Yung sipag mo. Di ba? Inaalagaan mo yung sarili mo na maging malusog ka, healthy ka. Okay. So, ano yung pinagkakatiwalaan mo? Yung kalusugan mo. At gusto natin marami tayong contact na tao, kilalang tao. Bakit? Sapagkat dumadating ang panahon, sila ang ating inaasahan at pinagkakatiwalaan. Pero ang Panginoon, wala. Isa lang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Yan ay ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. Tuloy-tuloy sa kanyang buong buhay. Wala nang iba. Wala siyang contact, wala siyang mga padrino. Wala lahat yan. Ang Diyos lang ang meron siya. Diba? Kung tayo, pag wala na tayong mga contact na tao, medyo kabado na tayo. Ako, sino yung aasahan ko? Sino yung magsusuporta sa akin? Sino yung tutulong sa akin? O, tutulong sa akin. Hindi mo sinasabi na hindi ko kailangan ng tao. Ang Diyos lang ang aasahan ko, pagkakatiwalaan ko, at isa na tutulong sa akin. Hindi natin sinasabi yan. Paminsan-minsan sinasabi natin yan para tayong mga taong sinusumpong. Ay, Panginoon, ikaw lang lahat. May hupa ka na. Diba? Ito pa. Actually, ito kasi ganito, itong mensahe natin. Nagko-kumpara. Kasi men of prayer eh. Ang daming taong men of prayer eh. Kaya pwede mo isipin, men of prayer si Christ, pareho lang ng taong men of prayer. Pero hindi. Siya ay men of prayer, okay, dahil sa mga sitwasyon, katangian, at kondisyon na meron siya sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Halimbawa, yung sinasabi natin, hindi siya nahihiwalay sa Diyos. Maski na isang segundo, wala. Lagi siyang kaisa ng Diyos. Lagi siyang nasa presensya ng Diyos. Hindi nangyayari na wala siya sa presensya ng Diyos. Lagi siyang nagtitiwala sa Diyos. Hindi nangyayari na hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Paano tayo magiging katulad niya? Hindi tayo pwede maging katulad niya
sa mga aspekto na yan. Pwede lang natin sabihin, siya ay men of prayer at may mga tao rin na men of prayer. Pero sa kondisyon, malayo. Walang katulad ang Panginoon. So yan yung pinapakita sa atin dito. Amen. Amen. 1 Peter 2:23b says that in the midst of his suffering, he did not speak threatening words, but keep committing all to him who judges righteously. O ito naman yung sinasabi sa atin, sa panahon ng kanyang pagdurusa, suffering, nagdudusa ang Panginoon, nagdusa rin siya, dumaan siya sa mga pagdurusa. At matitindi pa ang mga pagdurusa na nadaanan ng Panginoon kumpara sa atin. Pero sa gitna ng kanyang mga pagdurusa, sinasabi sa atin na ikinukumit lang niya, pinagkakatiwala niya ang lahat ng bagay sa Diyos bilang isang hukom na makatwiran. Wala siyang iniisip, gagantihan ko to, pagbabayarin ko to, hindi ko siya papalusutin. Walang ganun ng Panginoon. Ano mang pagdurusa na kanyang dinanas, lalo na sa kamay ng tao, wala siyang inisip na sa isang banda, o sige, oras mo ngayon, araw mo ngayon, pero pag talikod mo, ako naman. Pag buwelta ko, bebueltahan kita, yari ka sa akin. So, walang ganyan ng Panginoon. Keep on committing to Him, no, na isang judge righteously. Siya, ang Panginoon, wala siya, hindi siya gaganti. Kundi dadalhin lang niya ang sitwasyon sa Diyos na isang hukom at makatwirang hukom. Bahala ang Diyos, ibig sabihin. Bahala ang Diyos. No? Pero tayo, hindi. Umaasa pa tayo sa pulis, sa piskal, sa judge, no? Sa mga lawyer. Umaasa pa tayo dyan. Pero sa Panginoon, wala lahat yan. Hindi niya inaasahan lahat yan. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan niya. Yan ay ang Diyos na tunay na hukom at matwid. No? Kailangan bang gumante? Kailangan bang gumante sa pang-aalipusta na dinadanas natin? Kailangan bang gumante? Maaring kailangan, pero hindi niya gagawin yan. Ang Diyos ang gagawa niyan para sa Kanya. Kung gaganti man, hindi siya ang gaganti. Ang Diyos ang gagawa niyan. So, yun yung Kanyang attitude sa harapan ng Diyos. No? Halimbawa, tayo, magpe-pray tayo. Panginoon, ako ay inapi. Inapi po ako, Panginoon. Sobrang masama ang ginawa sa akin. Panginoon, gusto kong gumawa ka ng aksyon. Ipakita mo sa taong ito na masama siya at disiplinahin mo siya. O ibig sabihin, hindi mo pinagkakatiwala sa matwid na hukom ang kaso mo. Sapagkat ikaw ang nag-uutos sa Kanya. Naintindihan nyo? Pero ang Panginoon, wala siya sinasabi sa Diyos, bahala ka, ikaw yung matwid na judge. No, dadaling ko sa iyo itong kasong ito. Pero bahala ka, Panginoon. Wala akong sasabihin sa iyo. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya ang panalangin ng Panginoon, hindi katulad ng panalangin natin. No, ang panalangin niya, sinabi lang niya, dadaling ko itong kaso sa isang matwid na judge. Walang iba kundi ang Panginoon. Period. Wala na siyang sinabi. Ano bang dapat gawin ng Diyos? Ano ba ang pwedeng gawin ng Diyos? Igaganti ba? Dapat ba iganti mo ko? Turuan mo ng leksyon itong taong ito? Walang ganon. Kakaiba. Kaya ang kanyang prayer, ang taas. Divino ang kanyang prayer. Hindi ito nasa level ng tao. Hindi ito nasa level ng tao kasi ang kanyang kondisyon sa harapan ng Diyos ay kaiba kung ikukumpara sa atin. Kaya ganyang klaseng men of prayer ang ating Panginoon. Amen. So Luke 23:46 says that at the time He was dying on the cross, He prayed,
Father, into your hands I commit my spirit. In your daily life, do we trust in God when trouble comes? So ito solid na ano to na situation nung siya ay namamatay sa krus. Nung namamatay na siya sa krus, no, wala siyang sinabi na, Panginoon, itong mga taong ito, inilagay ako dito sa krus, wala naman akong kasalanan. No, hindi niya sinabi sa Panginoon. Wala siyang ganyang klaseng prayer na, Panginoon, itong mga nagpaako sa akin sa krus, turuan mo sila ng leksyon. Walang sinabi ganyan ng Panginoon. Di ba? Ang sinabi lang niya ay I commit my spirit. Okay? Into your hands. Dinadala ko ang aking espiritu sa iyong mga kamay. Wow! Di ba? May pagkakaiba ba ang prayer natin at prayer niya? Malaki, iba. Pag tayo ang nasa krus, iba ang magiging prayer natin, sigurado. Diba? Panginoon, ang hirap dito. Tapusin mo na to. Ibaba mo na ako, Panginoon. Ang sakit ng mga pako na nasa kamay ko, Panginoon. Bunutin mo na ito. Panginoon, itong mga taong ito, inaalipusta ako. Tingnan mo sila, Panginoon. So, magiging ganyan ang prayer natin. Diba? Pero sa Panginoon, walang ganon. I commit my spirit into your hands. Bakit ganon? Kasi yung pagkapako niya sa krus, ito ay will. Will ng Diyos ito na tinanggap niya. Na ito ay kusang isinaayos ng Diyos na kanyang tinanggap. Kaya ang kanyang prayer ay tugma sa will ng Diyos. Diba? Pinaubaya niya ang sarili niya sa Diyos sapagkat alam niya na ang kanyang pagkapako sa krus ay will ng Ama. Wow! Diba? O sabihin na natin, okay, alam mo na ito ay will ng Ama. Iba pa rin yung magiging prayer mo. Sabi ko sa iyo, maniwala kayo. Panginoon, will mo ito, pero maawa ka sa akin, Panginoon. Okay. Amen. In the Lord Jesus, Satan as the ruler of the world had no ground, no chance, no hope, no possibility in anything. If we are enlightened, we will admit that Satan has too many things in us. But here was a man of prayer who said that Satan, the ruler of the world, had nothing in him. This is a particular sentence in the whole Bible. So ngayon, naintindihan natin yung sinasabi rito. Na Satan has nothing to do with me. Or has nothing with me. Wala siyang ibig sabihin nito. Ang Panginoon, walang kaugnayan kay Satanas. Wala silang transaksyon. Walang isang time na siya ay ginamit ni Satanas, natukso ni Satanas, napasukan ni Satanas, at naging kaisa ni Satanas. Walang ganyang sitwasyon. Walang ganyang sitwasyon. Pag titingnan mo, malayo siya kay Pedro. Di ba? Si Pedro, isang banal at isang higanting apostol. Di ba? Sa isang pagkakataon, sabi ng Panginoon sa kanya, "Get thee behind me, Satan." Yung finger ng Panginoon nakaturo kay Pedro at tinawag niya si Pedro na Satan. So, sa Panginoon, walang ganyan. Never siya maging Satan. Never siya magkaroon ng kaugnayan kay Satanas. Never na magkaroon ng ground si Satanas para pasukan ng Panginoon. Wala. Siya, separated from Satan. Continuously at walang isang moment na si Satanas ay nakagawa sa Panginoon. Pero kung tayo, mga kapatid, okay, kung liliwanagin mo yung buhay mo, pwede kong sabihin na, sige, lumago ka na sa buhay. Sige, maganda yung kondisyon mo sa Panginoon. Pero pwede mo bang sabihin na walang isang moment sa buhay ko na nagkaroon ng ground si Satanas sa akin? Hindi nangyayari yan. Anumang growth
payos o ano ka mang buti o spiritual, hindi pa rin mawawala yung pagkakataon na si Satanas ay nagkaroon ng bahagi sa iyo, sa utak mo, sa puso mo, sa emosyon mo, sa katawan mo. Di ba? Maraming pagkakataon na tayo ay nagkaroon ng kaugnayan kay Satanas. Pero ang Panginoon, walang ganyang kwento. Walang ganyang kwento. Walang pagkakataon na sumunod siya kay Satanas. Si Satanas, tinukso siya. Gawin mong bato. Ay, gawin mong tinapay itong batong ito. Never. Na ginawa ng Panginoon niya. Para bang never. No way. Di ba? Tumanong ka dyan. Sabi niya, sa taas ng templo. Sambahin mo ako. Bibigay ko sa iyo ang bunsang sinukob. No way. Sa Panginoon, no way. Pero sa atin, maraming pagkakataon. Nahuhulog tayo sa mga trap at patibong ng kaaway. Bagaman nakakabalik tayo, nakakahingi tayo ng tawad sa Panginoon, pero ang kwento ng buhay natin ay kaiba sa Panginoon. Kaya yan yung aspekto ng ang Panginoon ay isang man of prayer sa aspekto na si Satanas has nothing to do with him or nothing. Wala talaga. So, ang taas ng level ng Panginoon. Amen. Thus Christ was a man of prayer, a man who was one with God, lived in the presence of God continuously, trusted in God in his suffering and persecution, and in whom Satan had nothing. So yan yung summary ng kondisyon ng Panginoon. No, na hindi tayo pwedeng sumabay sa Kanya. Amen. Okay, so banggitin ko siya sa Tagalog. Siya ay isang tao na nananalangin sa aspekto ng kaisa ng Diyos, nabubuhay sa presensya ng Diyos tuloy-tuloy, nagtitiwala sa Diyos sa panahon ng kanyang mga pagdurusa at pag-uusig, no? At isang kondisyon na si Satanas ay walang anumang bagay sa kanya. So yan yung kanyang aspekto bilang man of prayer. Praise the Lord, Panginoon. Saludo kami sa iyo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. At kami ay hindi pwedeng ihambing sa iyo. Ikaw ang tunay na man of prayer. Dahil sa maraming mga kondisyon na binanggit dito. Amen. All the Lord's prayers were divine facts. Ito, maganda to. We need to ask if our prayers are divine facts. Okay. A wife may ask the Lord to take care of her family because her husband has lost his job. Such a prayer is not divine. So, hindi pala divine yun. So, ang example dito, yung isang wife, asawang babae, okay, nag-pray siya, Panginoon, alagaan mo yung aking sambahayan sapagkat ang nakita mo naman, Panginoon, yung asawa kong lalaki, nawala na ng trabaho. Kaya anong prayer niya? Panginoon, ikaw na mag-asikaso sa amin, alagaan mo kami. Prayer ba yan? Prayer yan. Pero yung prayer na yan ay hindi isang divinong fact. Isang divinong ano ba ang fact? Okay. Pagsasagawa. Isang divinong katotohanan. Okay. So, hindi siya divino sa madalit salita. Yung ganyang klaseng prayer. Madalas, di ba, ganyan ang prayer natin? Ano lang, sa totoo. Aminin. Diba? Ganyang klase mga prayer meron tayo. Panginoon, alagaan mo ang pamilya ko. Maliit na income ng asawa ko. O Panginoon, na si Santi siya na terminate. Paano na kami? Alagaan mo kami. Ganyan ang prayer natin. At sinasabi sa atin, hindi divine fact itong prayer na ito. Hindi siya batay sa katotohanan o sa mga isagawa ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng divine fact. Okay. Ito. Sa halip, instead, she may pray, Lord, as a housewife, I praise you
And thank you that we are in your hands. We trust in you in this circumstance. This is a divine prayer. Nakita niyo yung pagkakaiba? Walang ano rito, walang hininging alagaan mo kami. Walang hiningi dito. Ang sabi niya, okay, Panginoon, okay, papasalamat ako sa iyo. Walang trabaho yung husband niya. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Sabi niya ganun. At kami ay nasa iyong mga kamay. So, ibig sabihin, kung nakita mo na ang pamilya mo ay nasa kamay ng Diyos, matatakot ka ba? Hihingin mo pa ba na alagaan ka ng Panginoon? Hindi na. Nasa kamay ka na niya eh. Ito ay nasa level ng divine facts. Na ang ibig sabihin, lahat ng mga believer ay nasa kamay na ng Panginoon. At hindi na dapat mag-worry, hindi na dapat mag-alala. Okay? Sabi niya, we trust you in this circumstance. Aasahan ka namin, Panginoon, sa ganitong sitwasyon ng aming buhay. Wala na trabaho yung asawa niya. Wala na silang pera. Di ba? Ano kakainin nila? Pero, thank you, Lord, sapagkat kami ay nasa iyong mga kamay. No? At pagtitiwalaan ka lang namin sa ganitong kondisyon ng buhay namin. Wow! Ang layo. Ang layo. Ang layo. So mga kapatid, hindi ba ang ganda na tayo ay matuto sa mga matataas na panalangin na nasa level ng divine facts? O ito pa. Amen. Amen. If we pray, Lord, today, there is a need for people to go to Moscow. Okay. This is not a divine prayer. Another na naman. Okay. So, nabuksan ang Russia. Nabuksan ang Russia. So, magpe-pray ka para sa Russia. So, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan may mga taong, mapadala ka sa Russia. Panginoon, gawin mo to, magpadala ka ng mga tao sa Russia. Okay. So, ano sabi? Hindi divine itong prayer na ito. Pero, ganyan na magiging prayer natin. Tama ba? Tama. Okay. Nag-announce. Alam niyo ba, ang Russia bukas na. At pwede nang pasukin. Pwede na mag-preach ng gospel. Mag-pray tayo para sa Russia. Paano mo sasabihin sa Panginoon? Panginoon, magdala ka ng tao. Magsugo ka ng tao. Panginoon, produce ka ng mga full-timers na pwedeng pumunta sa Russia. Panginoon, so ganyan. Hindi divine yan. Ito daw ang totoo, ang dapat. Alam nyo kasi, yung mga gumawa ng mga mensahe natin, napakataas ng kanilang pananaw. Amen. Sabi niya, instead, we should pray, Lord, thank you that you are now spreading your recovery to Russia. Lord, this is your move. Sabi niya, this is divine prayer. May sinabi ba rito na magpadala ka ng tao sa Russia? Oo, nawa, ikaw Panginoon, hikayatin mo itong mga tao, bigyan mo sila ng damdamin na pumunta sa Russia. Wala. Wala. Ang sabi niya, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, thank you that you are now spreading your recovery to Russia. Bakit binuksan yung Russia? Kasi ang Panginoon, i-spread niya itong recovery niya papuntang Russia. At itong sinasabi natin, nangyari na ito noong nakaraan. Okay, so, nagkaroon ba ng recovery sa Russia? Nagkaroon. Sapagat nabuksan ang Russia ayon sa soberano ng Panginoon. Amen. Kaya, wala namang sinabing magpadala ka. Sabi niya, ipapakalat mo na nga yung iyong recovery sa Russia. Tapos sabi niya, Lord, this is your move. This is your move. Magpapadala ng tao sa Russia, ano yan? This is your move.
Maski hindi mo sabihin sa Panginoon, gagawin niya yan. At minsan yung mga prayer natin na masyado nating sinasabi sa Panginoon yung dapat gawin, lalong hindi ginagawa ng Panginoon. Pero sa panahon na nagpapasalamat tayo, okay, at naiintindihan natin yung kanyang gagawin, at tayo ay nananalangin, okay, nang merong faith na yan ay gagawin ng Panginoon, lalo niyang gagawin. Sapagkat yan ay divinong pananaw. Well, ito, gusto kong idagdag sa inyo. Okay. Hindi ko naman alam kung gaano ka-related ito. Ito na mga istoryang to, narinig ko lang nung nasa training ako. Nung nasa training ako, 1978, okay, sa ilalim ng mga ilang kapatid, lalo na si Brother Liu Sui, na pumanaw na sa Panginoon, I think last year, sa edad na almost 100. Okay. At meron pa mga ibang mga kapatid na kasama niya. Meron nahipo ako sa isang istorya. Itong istorya hindi ko nabasa sa book eh. Narinig ko lang sa kanila. Nasabi nila, nung panahon sa China, meron isang taong may sakit na kapatid na nakaratay, na matagal nang hindi gumagaling. Kasi siyempre, nung panahon na yan, hindi naman advance sa mga technology, yung mga check-up, hindi naman alam ang mga sakit noon. At itong kapatid ay matagal nang nakaratay sa sakit. At marami mga kapatid na pumupunta, hinihiling sa Panginoon na pagalingin itong tao. At ibangon mula sa kanyang higaan, no, at i-recover. So, tuwing pa pupunta, Panginoon, maawa ka sa kapatid namin, ipagalingin mo na siya. Panginoon, ikaw ang makakapagpagaling. Ganyan. Pero sa kabila na marami nagpe-pray, hindi siya gumagaling. Hindi siya gumagaling. Pero minsan pinuntahan siya ni Watchman Nee. No, at si Brother Nee, nag-pray na maiksi para sa kapatid na ito. Alam mo kung ano sinabi ni Brother Nee? Sabi niya, Panginoon, pag itong tao ay namatay, sabi niya, hindi kanya kayang purihin pag nasa, hindi ka na niya mapupuri pag siya ay nasa Hades na. So yun yung sinabi ni Brother Nee. Gumaling yung tao. So nadinig ko lang yan. Nadinig ko lang yan. Hindi nag-pray si Brother Nee na pagalingin siya. Sabi lang niya sa Panginoon, pag namatay itong tao, Panginoon, hindi ka na niya mapupuri pagdating sa Hades. Makakapag-Lord's table pa ba yan pag nasa Hades? Hindi na. Hindi na niya mape-praise ang Panginoon. Nang ibig sabihin, nakita ni Watchman Nee ang kahalagahan ng mga tao na nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat sa Panginoon. At nahipo niya ang puso ng Panginoon sa kanyang panalangin. So, hanggang ngayon, hindi ko masyadong maintindihan yan. Pero ngayon, binabasa natin ito, nakita ko yung dalawang level ng prayer. Prayer ng tao at prayer na divine facts. So, naiintindihan nyo? Hindi ko naman kayo tinuturuan na ganyan dapat ang mga prayer natin. Dapat meron kang vision sa mga divine facts. At kapag yan, ang prayer mo, mataas ang level niya. Okay? Ito ay mga prayer na aantig sa puso ng Panginoon. Amen. Based upon this light, we should consider our prayers. We pray many human and fleshly prayers, not divine prayers. No prayer is as high as the Lord's Prayer in John 17. He prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Christ's prayer was divine. So yung John 17. Okay, yan yung panahon na ang Panginoon ay malapit ng dalhin sa krus. Hindi siya nag-pray sa level ng tao. Panginoon, malapit na yung krus, kakatakot, Panginoon, alisin mo yung takot sa akin. Walang ganong prayer ang Panginoon.
At hindi rin niya sinabi sa Diyos na, Panginoon, baka naman magbago pa yung isip mo. Huwag mo na ibigay sa akin itong portion na ito. Walang ganong prayer. Pero ang linaw na alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso ng Ama. At alam niya na ang crucifixion ay will ng Diyos. Ang linaw sa kanya yan. No? Kaya wala siyang prayer sa level ng tao. Kundi ang sinabi niya, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. So, ibig sabihin, ang crucifixion ay ang pagkakataon na mabigyan ng glory ang anak. Okay, at sa pamamagitan ng glory na ito, okay, ang Ama ay mabibigyan ng kaluwalhatian. So, yun ang sinabi niya. Ang taas ng kanyang prayer, at ito ay dibinong panalangin. Amen. When he was dying on the cross, he prayed, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. He prayed to the Father for the forgiveness of his crucifiers. That was divine and mystical. Amen. So, nag-pray ba siya para sa sarili niya? Hindi. Ipinag-pray niya yung mga tao na nagpako sa kanya sa krus. Amen. Sapagkat alam ng Panginoon, ito ay will ng Diyos. Kaya lang kailangan gamitin niya itong mga taong ito, no, upang maisagawa ang will ng Diyos. Kaya ang kinaawaan niya, yung mga taong gumawa niyan. Nag-pray siya para sa mga taong ito. So yun ang puso ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi sa atin, nawa, makonsider natin ang ating mga prayer, no? At ang prayer natin ay tumaas. Ito ay maging mga divine prayer, hindi mga prayer na mga makasalanan, mga tao na nananalangin para sa mga natural na bagay at wala sa level ng divinity. Amen. So may mataas yung MR natin ngayon. So nawa ma-enjoy ninyo ito at matuto tayo mula dito sa topic na ito. Salamat Panginoon sa pamamagitan ng topic na ito na expose mo kami na kadalasan ng aming mga panalangin ay mababa at nasa level ng mga tao. Panginoon, turuan mo kami manalangin ng mga matataas na panalangin. Mga panalangin ng ayon sa level ng Diyos, panalangin na aantig sa puso ng Diyos at mga panalangin na magdadala sa pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. Salamat, Panginoon. Amen.